thee lift up mine eye. Pastor Sam po. Okay po, tayo po ay manalangin. Let's pray. Amang Diyos na banal na ang tahanan nasa mga langit, maraming salamat po, Panginoon, sa inyo pong kabutihan, sa inyo pong pagmamahal sa bawat isa sa amin, na muli kami po ay nagising at patuloy na muli mag-aaral ng salita. Patuloy na samahan kami, Panginoon, at patuloy na bigyan kami ng karunungan. Kayo po ang maitaas. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Payo sa ikakasal na babae at lalaki. July 16. Sa mga makalangit na dako. Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina, at pumipisan sa kanyang asawa, at sila'y nagiging isang laman. Genesis Kapitulo 2 versikulo 24. Kayo, aking mga anak, mula sa liham ni Ellen White sa kanyang anak na si Edson at sa asawa nito, agad pagkatapos ng kanilang kasal, ay ibinigay ang inyong mga puso sa isa't isa, pagkaisahan ninyong ibigay sila ng buo, walang pagkakait sa Diyos. Sa inyong buhay mag-asawa, sikapin ninyong iangat ang isa't isa. Huwag kayong bumaba sa pangkaraniwan at mababang uri ng pananalita at mga gawa. Ipakita ang mataas at nakapag-aangat na mga prinsipyo ng inyong banal na pananampalataya sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay at sa pinakapribadong kalakaran ng buhay. Laging maging maingat at mapangalaga sa mga damdamin ng bawat isa. Huwag ninyong hayaan, kahit sa unang pagkakataon, ang mapaglaro, mapanuya, at mapagbirong pagsaway sa isa't isa. Mapanganib ang mga bagay na ito. Nakakasugat ang mga ito. Maaaring may tago ang sugat, gayunman ang sugat ay mananatili at maisasakripisyo ang kapayapaan at ang katuwaan ay maisasapanganib. Anak ko, bantayan mo ang iyong sarili na kailanman ay hindi makita ang pinakamababang disposisyon ng pagiging diktador at mapangabusong espiritu. Kapaki-pakinabang na bantayan ang iyong mga salita bago sabihin. Mas madali ito kaysa bawiin ang mga ito o burahin ang kanilang impresyon pagkatapos. Laging magsalita ng may kagandahang loob. Huwag magbitaw sa tono ng iyong boses na ituturing ng iba na nakayayamot. Gawing mahinahon kahit ang tono ng iyong boses. Hayaan na tanging pag-ibig, kaamuan, at kahinahunan ang may hayag sa iyong mukha at sa iyong tinig. Gawin mong isang gawain ang magbigay ng mga sinag ng araw, ngunit huwag mag-iwan ng ulap. Si Emma ang magiging lahat para sa iyo na iyong nanaisin kung ikaw ay magiging mapagbantay at hindi siya bibigyan ng pagkakataong makadama ng pagkahapis at pagkabagabag at pagdudahan ang pagiging tunay ng iyong pag-ibig. Ikaw mismo ay makagagawa ng kaligayahan o maalis ito. Magagawa mo ito kung sisikapin mong iayon ang iyong buhay sa salita ng Diyos na maging tapat, marangal, itinaas, at mapayapa ang landas ng buhay para sa bawat isa. Magpasakop sa isa't isa. Edson, minsan ay ipasakop mo ang iyong kapasyahan. Huwag maging mapilit, kahit na ang iyong hakbang ay mukhang tama para sa iyo. Dapat kang maging mapagpasakop, mapagtiis, mabuti, malambot ang puso, maawain, magalang, na laging iniingatang sariwa ang mga paggalang sa buhay, mga mahinahong pagkilos, mabait, magiliw, at nagpapalakas na mga salita. At nawa ang pinakamabuti sa mga pagpapala ng langit ay kapwa mapasa inyo, mga mahal kong anak, ay ang panalangin ng iyong ina.
Isang magandang umaga po sa lahat at muli ay welcome po sa ating pong devotional sa umagang ito. Yan. Good morning po ang ating pong mga guest panelists sa umagang ito. Mapalad po tayo na muli ay makasama natin si Pastor Sam Tao-Tao, si Nanay Marinita Borlongan at mamaya-maya po ay si Nanay Lina Nerves. Ayan. So napakaganda po ng topic natin sa umagang ito. Ito ay patungkol sa isang payo, no? Payo patulad ng ina na katulad ni Ellen G. White noong kanyang kapanahunan tungkol sa mga ikakasal na babae at lalaki. So payo daw po ito sa mga gustong lumagay sa tahimik, sabi nga po nila, no? Pastor Sam, alam ko ay papunta din doon sa mga hindi natin alam kung kailan ano, pero sooner or later. So ito ay nababagay din siguro sa kanya at ang mga payo na manggagaling naman po sa mga talagang sabihin nating mga eksperyensadong mga may asawa na katulad nila Nanay Nanita, ni Nanay Lina. Maganda itong topic na ito, no? So para po natin malaman kung ano po ba ang patungkol dito, umpisahan na po natin ang pagbabahagi po ng ating po mga refleksyon. Siyempre, unahin po natin kay Nanay Nanette. Nanay Nanette, good morning po. Okay. Good morning po sa lahat, no? Yung pong ating lesson ngayong umaga, napakaganda po. Very, yung sa pinakaumpisa, talagang iiwan ng lalaki kanyang mga magulang. Kumisan, pag tinignan natin, parang unfair, di ba? After all those years, mag-aaral lang anak, palalakihin mo, pero there will be a time na kahit na ayaw mo, pero may mga decisions na kailangan din nilang bumuo ng isang tahanan na para sa kanila. Tulad din ng ginawa namin, kumbaga, bago namin nag-decide ay iwanan pala talaga. Ano man masakit sa magulang, alam ko dahil dalawa na sa mga anak ko ang nag-build ng kanilang tahanan. At kaya ipinayo yun, mahirap daw yung mayroon dalawang reyna, dalawang hari sa isang tahanan. Mga kapatid, bakit nga ba iniiwan? No? Iniiwan, hindi ibig sabihin ay hindi mahal, kundi sila mismo ay magtatatag na isang tahanan na tanging sila lamang dalawa. At sila'y magiging isa. Tulad ng lahat, napakaganda ng mga payo ni Ellen White. At naniniwala ako, walang magulang na nagpayo na maging mataas ka sa iyong mga asawa, hindi. Talagang ibinigay ang babae para maging support ng kanyang mapapangasawa. At ang pinakamaganda, they are one, nagkakaisa na sila. At ang napakagandang payo nito ay una, number one talaga ay sa Panginoon. Yung pinaka-best na nakita ko rito sa ipinayo ni Ellen White, yung pinakauna, pag nagkaisa yung puso ninyo, talagang magpapailalim tayo sa kabutihan ng ating Panginoon. Kapag kainunan natin yun, ang lahat ng ito ay magiging napakaganda at magiging ayon anuman ang dumating sa ating buhay. Maraming mga verses sa Bible ang nakita ko regarding sa marriage. At ito yung mga yung liham mismo na ibinigay ni Ellen White after sa marriage, no? Mapapansin natin ang ipinayo niya rito ay yung sa kanyang anak, kay Edson. Napakalaki ng role ng lalaki sa loob ng tahanan. Napakalaki ng yung pinakapundasyon na ibibuild niya kapag ito ay matatag.
yun ang kukunan. Sabi dito sa Genesis at sinabi nga ng Panginoon, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Siya ay ilalalang ko ng isang katulong niya. So ibig sabihin, maski sa Garden of Eden, nung una pa man, talagang hindi mabuti para sa isang lalaki ang mag-isa. Talagang inilalang ang babae para ito'y maging katuwang ng lalaki. Pangalawa, ang Matthew 19:4-6. Sabi rito, kaya nang hindi ka na sila dalawa, kundi isang laman, ang pinagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Very clear. No? Ibig sabihin dito na kapag itong dalawang taong ito ay nag-decide na maging isa, walang makakapagpahiwalay sa kanila. Ano mang dumating, ano mang trials na dadating sa buhay. Narito ang sinabi sa kanya, sinabi rin ni Ellen White sa kanyang anak. Sabi niya, alam mo yung ipakita mo yung mataas na nakapag-aangat ng mga prinsipyo na iyong banal na pananampalataya sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay at sa pinaka-pribadong kalakaran ng buhay. Laging maging maingat at mapangalaga sa mga damdamin ng bawat isa. Ang mapapansin niyo rito, ang pinayo niya yung regarding to sa inner na hindi talaga yung physical, no? Hindi pinayo ni Ellen White o Edson ito magpagawa ka na ng magandang bahay para sa tahanan, bumili ka ng magagandang gamit. Hindi po. Ang mapapansin ninyo rito ay yung mga feelings, yung mga karakter na dapat na maging magawa ni Edson sa kanyang tahanan. Sabi niya, pati yung pagbibiro sa isa't isa, pinag-iingat niya yung kanyang anak. Ibig sabihin, lahat ng mga bagay, ang isang mutual na ang pag-aasawa ay isang banal, no? Talagang kung mapapansin natin ngayon, generation na ito ay hindi na halos pinapahalagahan. Ang trending, ang trending ngayon ay nagsasama na agad. Pero dito, napakahalaga na ang dalawang ay kailangan una sa Panginoon. Pagkatapos yung kanilang mga damdamin. Kasi kung mapapansin ninyo, iba yung naging pamumuhay ng babae, iba yung pamumuhay ng lalaki. Ito ay pag-iisahin. Naku, mga kapatid, kuminsan ang una, napakasarap. Minsan talagang madadama mo na halos ayaw nang maghiwalay, mag-sweetheart pa lang. Pero magtataka ka after that ay unti-unti na. Dati halos laging nandyan ang lalaki para alalayan ng kanyang asawa. Later on, alika na, bagal-bagal mo. No? Dito sinasabi, maraming ipinapayo, manatili sa pagmamahalan. Kung ano yung ginagawa mo nung kayo'y mag-sweetheart pa, mas lalo mong doblehin para manatili yung pagmamahalan, yung respeto sa isa't isa, yung alam ninyo ang mga babae, may talagang di ka sa kanila medyo may pagka-sensitive. Sabi nga rito ay, ang lalaki, they are born lovers. Sila talaga yung magmamahal. At ang mga babae, sila yung magre-response sa pagmamahal ng mga lalaki. Kung papaano minahal ng lalaki ang babae, gano'n naman ang supli na ibibigay. Yung respect na gagawin ng lalaki, yun din ang respect na gagawin ng babae. Tunay na makikita natin, mga kapatid, na ang mga lalaki ay ang laki ng role nila sa pagbibuild ng kanilang family. Sabi dito, yung nakakasugat, yung mga bagay na nakakasugat, yung pag-iingat ng pagsasalita. Sa atin, hindi lang sa kapatiran, hindi lang sa iglesia. Ibig sabihin, sa loob pa lang ng tahanan, maging ang mag-asawa, dapat maingat na sa kanyang pagsasalita.
Napakaganda nito, mas madali ito, at saka yung huwag kang magbibitaw ng salita kasi mas madali ito kesa nakapagbitaw ka na at babawiin mo. Patunay nga naman. Kasi nasugatan mo na, ano gagawin mo? Hindi mo naman mabubura yung sugat agad na yun. Kaya tingnan natin yung kahalagahan ng marriage kapag ka ang Panginoon ay laging nariyan. Yan lang po muna. Salamat, Nay. Bibigyan naman po natin ng panahon muna kay Tatay Judy. Tatay Judy po. Okay, thank you, Sister Irene. Ang ganda na parang sinabi ni Sister Net, totoo po yun, na ang pamilya o ang tahanan at ang payo sa atin ng Panginoon o ng ating kapitisa na si Ellen G. White ay napakaganda. Kung ito lang ay gagampanan o gagawin ng bawat tahanan o bawat lalaki o babae na mag-aasawa ay napakaganda. Sinasabi na magkaroon tayo ng langit-langitan dito sa ating tahanan. Kaya po bilang isang pamilyadong tao o pamilyadong mananampalataya ay tunay po na tayo ay patuloy na paggamit at gamitin natin at ating tanggapin at ating isakabuhayan yung mga payo na ito upang lalong maging matatag yung ating pamilya at ang ating mga anak o yung ating mga magulang o tayong mga magulang. Kaya po mahalaga para sa atin na turuan natin din ang ating mga anak. Bilang eksperyensyadong kapatid, hindi po madali. Minsan yung salita nga, sabi ni Sister Ninette, ay hindi mo na pwedeng bawiin. Meron akong napakinggan o napakinggan sa Facebook ito na yung ating pong salita na inihayag ay hindi na pwedeng balikan o hindi na pwedeng pulutin. Parang itinapon mong tubig sa lupa na hindi mo na pwedeng salukin yung tubig na yon na itinapon. Kaya kung maganda yung iyong ipinagkaloob na salita, lalong-lalo sa pamilya o sa ating asawa natin, na makakasugat o nakakasama ng loob sa ating kapartner. Kaya po, alam po naman natin na ang kaaway, napakatusok. Ang kanyang sinisira sa panahon natin ngayon ay ang pamilya. Yan po ang daling gawin ni Satanas. Kaya po kung hindi po tayo nagbabantay, kung mahina ang ating pananampalataya, kung mahina yung ating relasyon sa Panginoon, marami pong tayong paghihiwalay o pagsira ng isang pamilya. Kaya kailangan din natin ang pantayan natin ang ating pananampalataya, ang ating relasyon sa Panginoon upang sa ganon tayo ay maging matatag. At alam po natin na ang plano ng Panginoon sa atin ay madala natin ang ating pamilya sa pagbabalik ng ating Panginoon. Yun po yung pinakang layunin ng ating Panginoon. Kaya mahalaga ang mga bagay na ito upang tayo ay maging humingi tayo ng kapangyarihan, humingi tayo ng tulong sa Panginoon upang tayo ay maging pagpapala sa ating pamilya. Sabi nga dito ay bantayan mo ang iyong sarili na kailanman ay hindi makita ang
pinakamababang posisyon ng pagiging diktador at mapag-abusong espiritu. Pagka ang isang mag-asawa o isang partner, kapag diktador ka o ikaw ay yung parang hari sa inyong tahanan, yung bang kinikilala mo na ikaw ay pinakang nakapangyarihan na walang respetuhan o hindi mo na respeto yung mga asawa mo, yung magiging hindi magiging maayos at magulo ang isang pamilya. Kaya po, napakaganda na kung ating hindi natin hindi natin maabuso at hindi natin abusuhin yung espiritu, yung espiritu na sinasabi dito na ang espiritu ng Panginoon ay isa sa atin. Tunay po na tayo ay magiging matibay sa ating pamumuhay bilang mga anak ng Diyos. Kaya po, napaganda na ating napapakinggan at napag-aaralan ng mga ganitong bagay upang patuloy tayong maging at tayo ay lumawanag at tayo ay maging maayos ang ating pamumuhay at tangi po ang ating pamilya na ating inihahanda sa pagbabalik ng ating Panginoon. Yun lang po, Sister Irene. Yan, salamat po Tay at Nanay Lenita. So ibibigay naman po natin ang pagkakataon kay Pastor Sam. Pastor Sam po. And so magandang umaga po mga kapatid. Ay titingnan natin kung napakaganda po nung sinabi ng ating mga kapatid sa kanilang mga experiences and then dun sa kanilang reflection. Isang bagay din po na aking napansin, nakita. Doon ko po ay wala pa pong asawa. No? Pero darating po ang panahon na pupunta tayo sa dakot. Ang isang bagay po na napansin ko, kung titignan po natin sa ating talata, doon sa Genesis chapter 20, is ang sabi po din ng Panginoon is sila ay magiging isang laman. So, pinakikilala ng Panginoon, pinakikilala ng Panginoon na ang lalaki at babae ay magiging isang laman. Kung titingnan natin sa buhay or sa tinatawag nating realidad ng buhay, hindi po sa lahat ng ang lalaki po at babae ay nagkakaroon ng iisang desisyon or para bagang sila ay nagiging isa. Kasi kung titingnan natin, meron po silang iba't ibang mga family na pinanggalingan at may mga tinatawag po ito na mga ugali. So ipinapaalala ng Panginoon na hindi kung sino ang dominant, kundi sila po ay magkakaroon ng iisa, iisa sa tinatawag na layunin, isa ng desisyon sa buhay. So ito po'y paalaala ng Panginoon na doon sa mga mag-aasawa at doon sa mag-asawa na hindi porket ikaw ang lalaki, ikaw lahat ang masusunod. At hindi lang dahil ikaw yung babae, ay ganun din naman. So lahat ng bagay kayo ay magiging isa. Alas ay ang kaaway ang nagbibigay ng mga paraan upang masira ang pamilya. Kaya po, tunay po na napakaganda ng ating pinag-aaralan ngayon na kung paano ang plano ng ating Panginoon ay mailigtas ang bawat pamilya na ating kinakatawanan. Nawa, patuloy nating ipanalangin, tayo ay humingi ng karunungan sa Panginoon at kaalaman at patuloy na gampanan natin ang tungkulin natin sa ating pamilya upang maging patuloy na tatapat hanggang sa kanyang pagbabalik. Yun lang po. Thank you. Amen. Salamat po. Pastor Sam po. And sa akin po, ang isang bagay na takeaway ko
ay hindi lamang po sa mag-asawa, no? Especially po dun sa mga kabataan na mag-aasa. Napakahalagang bagay mga kapatid na sa atin pong society ngayon, madalang na lang po yung isang kabataan na open sa kanila pong magulang in terms sa tinatawag po na marriage. Ano po. Kung kaya minsan nagugulat na lang yung magulang na magpapakasal na pala yung anak niya at hindi man lang kilala ng mga magulang niya kung sino ang kanyang mapapakasal. Ano po. Hindi makapagbigay ng payo dahil hindi nga naman kilala. Ano po. So, sa bagay po na ginawa ni Mrs. White at sa kung anong relationship meron ang anak na lalaki dito po sa kanyang magulang, ay pinapayo din po sa atin na po mga kabataan na tayo ay maging open sa ating mga magulang. Na po. Na sa lahat ng bagay ay atin po itong sabihin sa kanila. Bakit? Kasi kung titingnan natin, na po, ang isang kabataan na hindi po open sa kanyang magulang, wala po siyang ibang pwedeng mapagsabihan o wala siyang pwedeng mahingi ng payo, kundi sa mismo rin yung mga kaibigan na wala ring experience sa tinatawag po na marriage or married life. Na po. Kung kaya, kung titingnan natin mga kapatid, ito po ay uh, pagpapaalaala lang po sa atin. No po, bilang mga kabataan, doon po sa mga kabataan, no po, kasi nabanggit po kanina, ito naman po ay counsel doon, nabanggit po kanina about doon sa mga may asawa na o nasa current na mag-asawa mga mag-asawa na. So, sa akin po ay doon sa mga kabataan kasi naniniwala po ako na mayroong makakapanood na mga kabataan dito na maging open tayo sa ating mga magulang. No po. Kagaya nga ng sinabi po ni Mrs. White, pakswerte natin at naniniwala ako na tayo po ay swerte na tayo po ay nagkaroon ng mga tinatawag na mga godly parents. No po. Na magbibigay sa atin ng payo kung ano po ba yung dapat. No po. Dapat nating gawin in terms sa pagpapakasal, ganito, ganyan. Ano bang masasabi ng ating mga magulang may kinalaman sa ating pakakasalan? No po. So, dun pa lamang sa bagay pa lang po na yon ay napakagandang foundation na. Na po kasi oo, wala pong masama na ang salita ng Diyos ang magiging foundation ng ating pong family. But minsan nakakalimutan natin na mag-seek tayo ng counsel, ng advice sa ating mismong mga magulang na ibinigay ng Panginoon sa atin. Ano po? So, mga kapatid, no po, mga kabataan na, na nanonood po sa atin, ay laging maging open tayo sa ating mga magulang. No po. At pangalawang bagay na akin pong take away dito sa atin pong ating pag-aaral, no po, napakahalaga po talaga. Kaya nga mayroon pong binanggit po si si Santiago, no po, yung ating mga pananalita. No po, yung ating mga pananalita ay napakadapat pakaingatan natin. No po. Kasi kung titingnan natin, sabi nga po ni Santiago, kung ikaw ay relihiyoso at hindi mo man mapigilan yung ihindila, parang wala namang halaga ang relihiyon mo. No po. So, same thing din po yan sa mag-asawa at sa mga mag-aasawa. No po. Lagi, di ba po may kanta nga ang mga bata na be careful, no po, yung sa mga bagay na ating sasabihin, no po. Na kung saan mga kapatid, pinakikilala sa atin ang banal na kasulatan na hindi lamang sa nagmamahalan, walang kaso doon. Pero, kung titingnan natin, paano pag hindi kayo nagkakaroon ng pagkakasunduan, ano bang lumalabas sa ating mga bibig? Ano na ba yung mga sinasabi natin? No, so ito po yung aking take away na po. Na pakaingatan natin yung ating mga sinasabi. Asawa man o nasa status pa lang ng boyfriend girlfriend, laging pakaingatan ang pananalita. No po. Kasi kahit na gaano tayo kahit gaano po tayo tinatawag na
lumalapit sa Panginoon, pero kung hindi naman nababago yung ating mga pananalita, yung ating mga buhay, nagiging useless din po yan. Na po. So, kung ang foundation ng relationship ay ang Panginoon, sabi ko nga po, ito po yung aking ah, sinasabi sa aking sweetheart. Ito yung sinasabi sa aking sweetheart na mas maganda na mag-grow tayo yung ating character develop sa character mismo ng ating Panginoon. Upang sa ganon, ay yung magiging kasunod natin, no po, ay makikita kung gaano kahalaga, no po, at kung gaano kaganda kapag ang Diyos yung nasa sentro ng buhay at ng relasyon. So, yun lang po ang aking mga tips. Amen. Salamat po, Pastor Sam, Tatay Judy, and Nanay Nanette sa mga sinabi niyo po talaga ng mga nakaka-inspired. And bago ko po i-play ang special song, I would like to acknowledge the presence of Brother Steve Sosa. Thank you, bro, for joining us. Hopefully, one of these days, you're going to be one of our panelists. Sige po, ngayon po ay tayo na po ay makakapakinig ng isang natatanging awit papuri para po sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin.
Ama naming makapangyarihan ka po sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa iyong banal na salita. Nawa ito po ay tumimo sa aming mga isip. Ganon din naman Panginoon sa mga mag-asawa po na nalalagay sa tahimik, ano man pong estado nila sa buhay, nawa mas maunawaan po nila kung paano po nila tatratuhin ang bawat isa upang magkaroon po sila ng matagal na pagsasama. At ganoon din po Panginoon, bilang ang marriage ay sagrado Panginoon. Banal ito para sa iyo. Ito ay isang institusyon na banal na iyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Maging example po nawa namin Panginoon ang iyo pong sinet sa bawat isa sa amin na maging mapagpakumbaba Panginoon, mapagpatawad, mapagmahal sa amin po mga partner sa buhay. At ganoon din po Panginoon, naririto po ang inyong mga lingkod, si Nanay Nanette, si Tatay Judy, si Pastor Sam, patuloy po sila Panginoon na patnubayan, ganoon din po si Brother Steve, sa kanya pong dinaramdam Panginoon sa kanyang uncle, nawa malunasan po ito at alam namin na pagagalingin niyo po siya Panginoon. At amin pong ipinapanalangin ang pamilya ng bawat isa. Sa amin po pagmiministry, sa amin po mga kanya-kanyang mga iglesia, nawa patuloy po kayo Panginoon na gumabay sa amin, ipadala ang inyong banal na spiritu. Ganon din po sa lahat po ng mga miyembro, mga officials Panginoon ng Lord in the Morning. Patuloy po nawa kami Panginoon na gamitin sa ikatatapos ng inyong gawain. Maraming salamat Panginoon na ibinibigay niyo po lahat po ng aming mga pangangailangan. Hindi pa man po ito binubukan ng aming bibig, subalit alam niyo na po ang laman ng aming mga puso. At maraming salamat din Panginoon sa kapatawaran po ng lahat po ng aming mga kasalanan. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa lahat. Maraming salamat po. Thank you. Thank you, sister. Narinig ang tinig ni Jesus, ang tugon ko'y ayaw sa kailang at daing ng tao. Ang tugon ko'y ayaw. Ibabalit ang pag-ibig at ang dakilang pag-asa. At kung ako'y mabigo, Jesus pasaklolo, pagkat ako'y nagpasyang hahayo.